Bago natin simulaan ang kwento, ay shoutout muna kay Bobby Alarcon, pastot ng Aling ng Bicol, Camarinesor, at kay Ariel Lulia. Shoutout sa iyo. At shoutout sa panghuli, Antonio Bertolfo. Maraming salamat sa inyong shoutout. Simulan na natin to. Matapos ang paulit-ulit na pangyayari, nagdesisyon itong si Fidel na pumunta ng ibang bayan at napadpad nga siya sa bayan ng Liliw. At dahil sa bago siya sa lugar, walang nakakakilala sa kanya at pinili niyang makasilamuha sa mga tao doon. Nung unang punta niya roon, ay halos mamumulubi siya sa daan. Ubos na ang kakarampot niyang salaping dala at halos hindi na siya nakakaligo. Hanggang isang araw, habang kumakain ng suman na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakakita siya ng mga kalalakihan na may dala-dalang mga manok. Ito yung mga manok pang sabong. Nasa 10 ang bilang nito. At naglalakad ito papunta sa looban ng palengke. At habang ngumunguya ng suman, palihim niyang sinundan ang grupo. Kakasunod niya sa mga kalalakihang yon, dinala siya nito sa lugar ng sabungan. Dahil hindi pa kagaya ngayon ang mga sabungan noon, wala pang bayad ang pagpasok dito. Kaya kaagad nakapasok itong si Fidel. Paano ba naman kasi? Diretsong ruweda lang ang sabungan at walang bakod sa labas. At sa labas ang mga nagtatapatan ang nagdala ng mga panabong. Ang problema nga lang, ubos na ang kakarampot niyang perang dala, kakabili ng pagkain at tubig. Kaya wala siyang ibang magawa kundi magmasid na lamang sa magaganap na laban. Habang pinapanood niya ang bawat sultada, para siyang may sapak sa utak dahil nagsasalita na siya ng walang kausap. At bawat sultadang magaganap, parang alam na niya kung saan ang mananalo. Ilang minuto din niya yung ginagawa. At bawat manok na mapipili niya, walang paltos at puro yun nanalo. Patagal ng patagal, ang hindi niya alam, meron palang nakapansin sa kanya na isang lalaking matanda. To, kung talagang nahulaan mo ang bawat laban, ituro mo nga sa akin kung saan ang manok ang mananalo dito. Wika ng isang matandang lalaki na nasa tansya niya. Nasa edad 50 na ito. Manong, hindi po ako sigurado dito ha. Pero nararamdaman ko, mananalo ang manok na tatayan mo ngayon. Sagot naman niya sa matanda. At pagkasabi ni Fidel dito, ay ang pagdeklara ng sentensyador na panalo ang tinatayaan ng matandang kausap niya. Hanggang sa pangalawang sultada, tinanong siya ulit ng matanda kung ano ang tatayaan nito. At sinabi naman niya ang tatayaan nito. At ganun pa din ang nangyari. Panalo. Hanggang sa umabot yun ng 5 beses. At nakita ni Fidel na paldo-paldo na yung hinawakan ng matandang salapi na kanyang panalo. At kasabay nito ang pagtigil ng sultada dahil halos wala ng manok. Nasa 4:00 na kasi yun ng hapon eh. Nagtanong sa kanya ang matanda kung bakit palaging sakto yung tinuturo niya. Ang sabi naman ni Fidel baka sinabayan lang talaga ng buenas yung mga sinasabi niya. Pero kahit ganun pa man, sa sobrang tuwa ng matanda, binigyan siya ng pabalato dito. At malugod naman itong tinanggap ni Fidel
dahil kailangan niya ito. Habang nag-uusap sila, tinatanong siya ng matanda kung taga-asan siya at ano ang ginagawa niya doon sa sabungan dahil hindi naman siya namumusta. Nahiya pa noon si Fidel na nagsalita pero sinabi niya na lang ang totoo. Sinabi niyang dayo lang siya sa lugar at nanggagaling siya sa malayong bundok. Yung matanda, tumango-tango lang habang nakikinig sa mga sasabihin niya. Pero nung sinabi niyang ilang araw na siyang pagala-gala sa daan at wala siyang inuuwian, napatitig bigla ito sa mga mata niya. Nang makumpirma ng matanda na nagsasabi siya ng totoo, inalok siya nito na sumama sa pamamahay nito. Nung una, nag-aalangan pa siya kasi bago lang niyang nakilala yung matanda na yon. Pero nung sabihin ng matanda na gawin siyang alalay para sa kanyang manukan, dito na nagbago ang isip niya at pumayag siya sa alok ng matanda. Paglabas nila ng sabungan, agad silang sumakay sa kalisang pagmamay-ari ng matanda na yon. Habang minamaniho ng matanda ang sinasakyan nila, panay naman ang kanilang pag-uusap. Sa kanilang pag-usap, doon na pag-alaman ni Fidel na merong malawak na manukan ang matanda. Lumalaban kasi ito sa mabibigat na labanan at kahit mga tigbakay na kinagigiliwan ng mga palaro sa kanilang bayan. Lumipas ang mga oras. Nadapo na nga sila sa isang bahay na may malawak na bakod at puro manok ang paligid nito. Pagbukas ng entradang bakod, kaagad pumasok ang kalisa sa loob. Pagbaba nila Fidel, kaagad silang sinalubong ng 3 kalalakihan. Ito ang kasama ng matanda sa pamamalakad ng kanyang manukan sa loob. Tio Pilimon, sino itong kasama mo? Tanong ng isang lalaki. Si Fidel, kaibigan ko. Dito na siya titira kasama natin. O Shador, tanggalin niyo na ang kalisa at nang makakain na ang mga kabayo. Sagot ng matandang kaibigan ni Fidel. Nagpresenta naman itong si Fidel na tumulong. Kaya tumango na lang ang matanda. Habang hinihila ang mga kabayo, nakatingin naman si Fidel sa malawak na manukang yon. Nang mapansin siya ng kanyang kasama, nagwika ito sa kanya ng, "Kaibigan, mahilig ka rin ba sa mga manok pangsabo?" Ang sagot naman ni Fidel, Oo. Sa totoo niyan, may alagang tandang din ako sa amin noon sa bundok." Sagot niya. Tumango lang naman ang lalaki at itinali na nito ang kabayo nilang hila-hila. Habang itinali nito ang kabayo, panay naman ang pakipag-usap sa kanya ng lalaking yon. Talagang madaldal. At doon nalaman ni Fidel na tiyuhin pala ng lalaking yun yung matanda. Bali magkapatid kasi ang kanilang ama. Dito na ito naninirahan sa bahay ng tiyuhin niya. Dahil ito ang palaging kasama sa tuwing may laban sila. Habang naglakad sila pabalik sa bahay nung matanda, panay pa rin ang pag-uusap nila. Alam mo Fidel, napakabait ng tiyuhin kong yan. Yun kung isa ka sa mapagkatiwalaan niya. Basta mahilig ka din sa larangang tinatahak niya, walang problema. Puro sabong ang inaatupag niyan. Kaya hindi na napag-isipang mag-asawa. Napangiti lang naman si Fidel sa mga pinagsasabi ni Ador dahil napakapalakwento nito. Maya-maya lang, nakabalik na nga sila sa bahay nung matanda. Kaagad siyang niyaya nito sa kusina
dahil naghintay na sa kanila ang iba nilang kasama para sa hapunan na yon. Dahil bago pa siya sa lugar, syempre nahihiya pa itong si Fidel. Ang ginawa ng pamangkin ng matanda, kumuha lang sila ng mga pagkain at sa labas sila kumain. Habang kumakain silang dalawa, panay naman ang pagtitig ni Fidel sa mga nagagandahang mga tandang na nakatali doon. Nasa 5:00 pa yon ng hapon, kaya sipat na sipat pa niya ito. Hanggang sa may sinabi sa kanya si Ador na may kompetisyon ng sabong kinabukasan mismo. At isa ang mga manok ng tiyuhin niya ang lalaban sa mga dayo. Palagi yung nangyayari sa lugar nila dahil usong-uso dito ang pagalingan ng mga lahi ng mga manok. At dahil dito ay mas lalong ginanahan itong si Fidel na tumira sa lugar ni Manong Pilimon. Matapos nilang kumain, inabutan pa siya nito ng yusi. Pero tumanggi siya dahil hindi naman siya nagaganon eh. Kakaiba ka, Fidel. Biruin mo. Sa itsurang mong yan, hindi ka pa natutong mananabako. O siya, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo nakilala si Tio Pilimon? Kasi nakapagtataka eh. Dahil halos ng mga kaibigan niya, nadadala niya dito bago pa dito tumira. Ikaw kasi, ngayon lang kitang nakita dito eh. Nang maitanong ito sa kanya ni Ador, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil hindi niya alam kung paano niya simulan. Nang sasagot na sana siya dito, nang bigla silang tawagin ni Manoy Pilimon. Pagsipat nila kung saan ito, nakita nilang naroon ito sa tinatawag nilang gradas. Ang gradas ay ito yung ruweda. Sariling ruweda yon ng matanda para sa mga ilalaban nilang tandang. Bago nila ilaban ang mga manok, dito nila sinasanay upang hindi maninibago sa totoong laban. Pagdating nila kung nasaan si Manoy Pilimon, nasipat nilang naroon din ang ibang mga kaibigan nito. May hawak na mga tandang ang mga ito na galing na pinaglaban-laban. Inutusan ng matanda itong si Ador na kunin yung iba nilang panlaban sa labas. Kaya agad namang sumama doon si Fidel para tulungan ang kaibigan niya. Habang kinukuha nila ang mga tandang, panay naman ang kwentuhan nilang dalawa. Hanggang sa nabanggit nitong si Ador ang patungkol sa mga mutya. Fidel, di ba nakatira ka sa bundok? Siguro alam mo din ang patungkol sa mga mutya at agimat na kadalasang ginagamit sa sabong? Tanong nito. Meron naman akong naririnig patungkol sa mga yan. Doon sa dati kong kakilala, meron siyang ganon. Tugon niya. Ibig mong sabihin, mulat ka sa mga ganong bagay? Ayon kay Tio Pilimon, marami siyang nakakasagupang ganyang tao. Lalong-lalo na yung mga sabungirong galing bundok. Sagot nito. At naputol ang kanilang usapan nang makabalik na sila sa gradas. Pagdating nila sa gradas, agad ipinagtapa-tapat ang mga tandang. At doon namangha si Fidel dahil ang mga lahing yun ng mga manok, nakita na niya ito noon sa dati niyang amo. At ayon pa sa kaibigan niya, nagmula pa sa ibang bansa ang lahi ng mga manok na yon na pinag-cross-cross ang lahi. Kaya kapag inilaban, huwag kang pupusta ng maliitan dahil tiyak na babasagin ito
ang mga Tagaloging tandang na makakalaban nila. Habang pinagmamasdan ni Fidel ang laban ng mga manok na yon, napasabi siya sa kanyang sarili na balang araw magkakaroon din siya ng ganong mga manok. At sa pagpatuloy ng kwento ay ang magaganap na tigbakay sa lugar. So mga kermitanyo, abangan nyo ang susunod na yugto. So sana tuloy-tuloy na ang kwentong sabong na to dahil nagtatampo na yung iba eh. Kaya sana yung writer nito hindi magsasawang magsulat ng ganito. Yun lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo upang hindi kayo maligaw sa ating kwento.